This is life. Jane adjusted her wide-brimmed hat, then her wide-rimmed colored glasses. Umayos siya ng pagkakaupo sa kinasasandalang garden chair at inabot ang juice na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Naroroon siya sa front lawn at ninanamnam ang katahimikan ng paligid. Kababalik lamang nila ni Mags sa bahay nito kung saan siya kasalukuyang nagbabakasyon. Galing sila sa Sweet Sage, ang bake shop na ipinagmamalaki ng kaibigan niya sa kanya. Ayon dito, doon daw niya matitikman ang pinakamasarap na tinapay at cake. Ang akala niya noong una ay yabang lamang iyon. Pero siya mismo ang nakapagpatunay na sa Sweet Sage nga matatagpuan ang pinakamasarap na cake at tinapay. A few days ago, she filed an indefinite leave from the architectural firm she had been working in for years. Bigla na lamang kasi siyang nagising isang umaga na tinatamad na siya sa kanyang trabaho at tila routine na lamang ang ginagawa niya sa bawat araw ng kanyang buhay. She rarely went out with her friends. Sa tuwing magyayaya kasi ang mga ito, palagi siyang abala sa trabaho. Single naman siya at walang pamilyang pinapakain para kumayod na tila marino. Ang kanyang panganay na kapatid ay may magandang buhay at trabaho. Ang mama at papa niya ay umuwi na sa sinilangang bayan ng mga ito at ine-enjoy ng hustong retirement benefits ng mga ito. Samantalang siya, wala na nga social life ay wala pang love life. Pambihira. Huling nagka-boyfriend siya ay nung nag-aaral pa siya sa kolehiyo. Kahit kasi sabihing 90% ng populasyon sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya ay lalaki, kung hindi man niya maging asawa ay mga napapanot na ang bunbunan ng iba. May mga binata naman pero wala siyang natataypan. She enjoyed her work. Kaya lang lately parang napapansin niyang tinatamad na rin siya sa paulit-ulit niyang ginagawa. Naramdaman niyang tila wala na siyang ibang ginawa kundi magtrabaho. Sa madaling salita, natali na siya sa kanyang trabaho. Ayaw niyang tumandang dalaga. Gusto niyang masilayan ng mga cute at mga henyong supling na may ko-contribute niya sa sandaigdigan. Pero paano mangyayari iyon kung wala siyang pagkakataong makapanlalaki? Kaya naman napagdesisyonan niyang kailangan niyang bigyan ng break sa trabaho ang kanyang sarili. Maski kasi sarili niya ay wala na siyang panahon. Kaya naman lahat ng naipon niyang vacation leave ay sinulit na niya ngayon sa maliit na baryong iyon sa Calle Pogi. Lagi niyang naririnig ang baryong iyon sa mga kwento ni Mags. Na-curious siya sa pangalan ng lugar at sa mismong lugar, at dahil wala siyang partikular na pupuntahan sa biglaang pagbakasyon niyang iyon, ipinasya niyang pansamantalang manatili roon. Isa pa, marami na rin siyang utang kay Mags dahil matagal-tagal na rin silang hindi nagkikita at nagkakasama dahil nga magkalayo na mga tirahan nila. Simpleng barangay lamang ang Calle Pogi. Tila ordinaryo lang din ng mga residente roon. Until she discovered that TV news reporter and correspondent Haru Esteban and famous actor Waki Antonio lived there. Matagal na niyang alam ang tungkol sa huli dahil patay na patay si Mag sa lalaking iyon. Itinuro pa nga nito ang bahay ni Waki nang ipasyal nito sa lugar. Hindi siya makapaniwala na sa ganoong kasimpleng bahay lamang nakatira ang isa sa mga pinakasikat at pinaka-in-demand na actor sa bansa. Napakasimple kasi ng dalawang palapag na bahay na tinitirhan nito. Inaasahan niyang mansyon ng bahay nito na may mataas na gate iyon para magkaroon nito ng privacy sa mga osisero at osisera. Pero ang tanging bakod na nakita niya sa bahay nito ay ang bougainvilleas at santan bushes sa harap ng bahay nito. Wala rin siya nakikitang showbiz reporter na umaaligid-aligid sa bahay nito. And the same went with Haru Esteban. Ayon kay Mags, magaling daw kasi ang barangay captain ng mga ito pagdating sa seguridad. Kayang-kaya raw nitong pangalagaan na seguridad ng mga residente ng buong barangay. Nagulat siya nang makita niya ang sinabi nitong barangay captain. Bata pa ito at mukhang ilang taon lamang ang itinanda sa kanila. Bukod doon ay napakagwapo pa nito. Ganon din si Sage, ang may-ari ng Sweet Sage.
Gayon din si Lian na special friends ni Mags. Co-teacher nito ang lalaki na kinaiinisan nito ng todo-todo dahil kontrabida raw sa pagsintang parurot nito kay Waki. So far, sa nakikita niya, mukhang karapat dapat namang matawag na Kalipogi ang lugar dahil ang daming pogi roon. But what she loved most was the atmosphere of the place. Bukod sa sariwang hangin dahil nga nasa probinsya, nakaka-relax din na pagmasdan ng paligid. Bawat bahay kasi na nadaraanan ng kanyang mga mata ay may tanim na halamang namumulaklak. Higit sa lahat, mukhang payapa ang lugar. Malayong malayo iyon sa magulong mundong pinanggagalingan niya sa Maynila. Mukhang hindi siya nagkamali nang maisip niyang doon magbakasyon. Well, aside from the fact that she also wanted to spend more time with Mags. Mag-best friend sila mula pa noong high school sila. Nagkahiwalay lamang silang dalawa ng landas dahil mas gusto nitong magtrabaho at manirahan sa lugar na iyon na mabuti na lamang at naabot na sibilisasyon. Jane April! Nanlaki ang mga mata ni Mags habang nagmamadaling lumapit sa kanya. Anong ginagawa mo rito? At bakit ganyan ang itsura mo? Nagsasunbathing ako, sagot niya. Ibinalik niya sa ibabaw ng center table ang baso ng juice niya at muling sumandal sa kinauupuan niya. Sunbathing? Hindi makapaniwalang ulit nito. Adik ka? Ano palagay mo? Nasa beach ka? Wala namang beach dito sa Laguna, hindi ba? Pure hot spring lang ang meron dito. Pero tinatamad ako magpunta sa mga hot springs. Ayoko namang dumaya sa Batangas kung saan naroon mga beaches. Malawak naman ang imahinasyon ko kaya ini-imagine ko na lang na nasa beach ako. Sa harap ng bahay ko? Bumalatak ito. Mukha kang ewan sa itsura mong yan. Pumasok ka nga sa loob. Baka isipin pa ng mga kapitbahay ko na may bisita akong maluwagang tornilyo sa ulo. Isa akong iginagalang na guru sa lugar na ito. Don't worry my friend, hindi ko naman sisirain ang reputasyon mo. Saka bakit nag-aalala ka sa reputasyon mo? Kahit iginagalang kang guru sa lugar na ito, KLL naman ang pagdating kay Waki Antonio. Kumunot ang noon nito. KLL? KLL, it's short for kulang-kulang. Hinampas niya ito sa balikat. Ikaw kaya kakulang-kulang dyan sa itsura mo. Pumasok ka na nga sa loob ng bahay at magpalit ng damit. Samahan mo akong bumili na regalo para kay Claire bukas. Ikaw na lang, tinatamad ako. Pambihira ka talaga. Alalahanin mong nangako ka sa bata na reregaluhan mo siya. Pati na nga magulang niya. Paalala nito sa kanya. Ibinaba niya ang suot na shades sa tungki ng kanyang ilong. Alam ko, anong palagay mo sa akin? May Alzheimer? Dumukot siya ng pera mula sa bulsa niya. Nasabit siya sa imbitasyon para sa isang kiddie party na idadaos bukas ng isa sa mga batang kapitbahay nito dahil nagkataong magkasama silang dalawa nang imbitahan nito ni Claire kanina. At dahil natuwa siya sa bata dahil cute at mukhang bibo ito, nasabi niya ritong pati ang mga magulang nito ay bibigyan niya ng regalo. Ayan, pakibili na lang ng regalo. Pagkasyahin mo yan ha. Kapag nagkulang, dagdagan mo na lang. At bakit ako lang ang bibili? Bakit hindi ka sumama sa akin? Kaya mo na mag-isa yan. Malaki ka na. Isa pa, walang magbabantay sa bahay mo kapag umalis tayong dalawa. Kaya bilang concerned friend mo, ako na lang ang magbabantay dito, okay? Tila konsumidong nagpakawala ito ng hininga. Ang tamad mo talagang babae ka kahit kailan. Matagal na. At talagang inamin nga ng bruha. Iiling-iling na sabi nito. Hay nako, maiwan na nga kita riyan. Ikaw na munang bahala rito. Tinalikuran na siya nito at tuluyang iniwan. Natatawang kinawayan pa niya ito nang lumingon nito. Nang hindi na niya matanaw ito, ay isinuot uli niya ang shades niya at inayos ang pagkakaupo. Ninamnam niya ang mabinig huni ng hangin at ng mga ibon na nagmumula sa di kalayuan. Pinagmasdan din niya mga paru-parong palipat-lipat sa mga bulaklak. Naagaw ang atensyon niya ng mga batang nagdaraan. Nagbibidahan ng mga ito.
Ang galing-galing talaga ng ninong ko. Palagi siya nakikita sa TV. Nung binigyan ko si teacher ng picture niya na may pirma, natuwa si teacher. Binigyan niya ako ng grade na 100. Ang galing-galing, no? Sa susunod, bibigyan ko uli siya ng picture ng ninong ko na may pirma para 100 uli ang grade na ibibigay niya sa akin. Magaling na bata. Bata pa lang mautak na. Nasa loob niya. Pero mas magaling pa rin ang ninong ko. Nung birthday ko, binigyan niya ako ng maganda at malaking bag. Kapag ginagamit ko yun sa school, naiinggit ang mga classmates ko. Sabi naman ng isang bata. Magaling din ang ninong ko. Siya ang barangay captain natin. Sabi ng bata nito. Ang ninong ko rin magaling. Tuwing pumupunta ako sa bake shop niya, binibigyan niya ako ng maraming pagkain. Muntik na siyang matawa sa sinasabing iyon ng bata. No wonder na mukha ka nang napabayaan sa kusina, iho. Hindi lamang ang mga ninong niyo magaling. Magaling din ang ninong ko. Kapag Pasko at birthday ko, binibigyan niya ako ng sobre na may lamang maraming perang papel para makabili ako ng maraming laruan at maraming candy. Napapailing na lamang siya habang pinapakinggan ang usapan ng mga ito. Tila para kasi silang mga wala nang mahihigit pa sa mga ninong ng mga ito. Tila nga mas tinitingala pa ng mga ito mga ninong na tinutukoy ng mga ito kaysa sa sariling mga magulang ng mga ito. Ang mga bata nga naman sa panahong ito, hindi na mga magulang ang iniidolo kundi ibang tao. Gusto ko, paglaki ko ay maging katulad ako ng ninong ko, isang magaling na doktor. Ako naman, katulad ng ninong ko, gagawa rin ako ng maraming bahay. Kinalabit nito ang katabi nitong tahimik na nagbabasa ng libro. Ikaw, Nico, anong gusto mo maging paglaki? Nag-angat ng mukha ang batang tinawag sa pangalang Nico. Paglaki ko, magiging magaling din akong abogado tulad ng ninong ko. Ipagtatanggol ko ang mga naaapi at ipapakulong ko ang masasama para wala nang mang-aapi ng kapwa. Hindi niya napigilang mapangiti sa sinabi nitong iyon. What a noble thing to say from a kid. Kids may say the darnest thing, but some of those kids could really turn out to be great persons someday. Lalo na kung ang tinitingala ng mga ito ay mga ninong na tinutukoy ng mga ito na mukha namang mabubuting impluwensya sa mga to. Ako rin, ipagtatanggol ko rin ng mga naaapi. Magiging isang magaling akong superhero tulad ng ninong ko. Anang isang bata. Agaw ekseno ito, kaya hindi niya napigilang mapangiti. May superhero palang ninong batang ito. Dagli siyang napangiwi nang makita ang ginagawa nito. Ipapakita ko sa kanila ang tinurong karate ng ninong ko nung linggo. Ya! Shing! Shing! Nagtakbuhan ng mga kalaro nitong umiilag sa mga sipa nito. Hinabol nito ang mga iyon. Napapailing na sinundan niya ng tingin ang mga papalayong bata. Para nakikinatan niya na sa papalahaw na iyak ang kung sino mang batang nasasampulan ng mga sipa ng batang pinapangarap maging superhero. Michael had just finished cleaning his car when he heard someone whistle. Paglingon niya ay nakita niya sina Lian at Bowie. Nakatukod ang mga braso ng mga ito sa may kababaang bakod ng bahay niya at nakangising nakatingin sa kanya. Yo, Michael, pare. Mukhang pinaninindigan mo talagang pangalan mo ah. Michael, makisig. Bowie flexed his arms. Parang ako. Ang kisig mo na, ang gwapo mo pa. Sabi naman ni Lian. Nababading ako sa'yo. Pwede ko bang rentahan na magdamag mo? I'm not in the mood for any of your jokes, Leandro. Seryosong sabi niya. Lagi ka namang wala sa mood. Anito. Pagkatapos ay biglang ngumisi ito. Mukhang suot mo na naman yung Lucky Charm. Ang tinutukoy nito ay ang kwintas na suot niya. Hindi niya pinansin ang sinabi nito. Tinungo niya ang gripo at pinatay iyon. Ano nga palang kailangan niyo sa akin at nandito kayong dalawa? Tanong niya sa mga ito habang inirorolyo ang hose na ginamit niya sa paglilinis ng sasakyan. Isinabit niya iyon sa pako sa gilid ng bahay. Wala naman, namimiss ka lang namin.
Nakangising sagot ni Bowie. Kami? Namiss mo ba? Hindi. Sabay na tumawa mga ito. Pambihira ka talaga. Classic talaga ang pagiging sarkastiko mo, sabi ni Lian. Hanap ka na sa pagiging seryoso, sabi naman ni Bowie. Muli ay hindi niya pinansin ang sinabi ng mga ito. Hinablot niya ang t-shirt niya na nakapatong sa likod ng silya malapit sa kinatatayuan niya. Isinuot niya ang t-shirt. Siya nga pala, hindi ka na nakahabol sa birthday ng inaanak natin si Claire nung isang linggo. Pero hindi ibig sabihin nun na exempted ka sa pagbibigay ng regalo. Alam ko, naibigay ko na regalo ko kay Claire. Dumaan ako kagabi sa bahay nila. Hindi siya nakadala sa birthday celebration ni Claire noong nakaraang linggo dahil nakipagkita siya sa isang kliyente niya tungkol sa land dispute case na hawak niya. Wala talaga kaming maihirit sa'yo kahit kailan, Michael. Bakit ba parang alam mo palagi ang hinihirit namin sa'yo? One look at you two and I already knows what's going on side on your minds. Abat bukod pala sa pagiging abogado ay sumasideline ka rin ng mind reader ano? Astig, meron tayong kaibigan psychic. Pwede bang tumahimik na kayong dalawa? Obstruction of silence ang ginagawa niyo sa bahay ko. Obstruction of silence? May ganun bang kaso? Oo nga, parang bago yun sa pandinig ko. He glared at both of them. Hay nako, sabi ko naman sa'yo, buhawi, kapag sinabi ni Michael na may ganong kaso, may ganong kaso talaga. Maniwala tayo kung ayaw nating kulungan pulutin ang kagagawpuhan natin. Bumaling ito sa kanya. Pare, peace tayo ha. Huwag mo ko ipapakulong. Si Buhawi na lang kung gusto mo. Total may girlfriend naman na siya. Teka, bakit ako lang? Ikaw kasi ang kume-question sa kahenyuhan ni Michael pagdating sa mga batas ng Pilipinas. Kaya ikaw lang ang may kasalanan. Pambihira ka, Lian. Walang laglagan. Damay-damay dapat ang magkakaibigan. All for one, one for all, ika nga. May girlfriend ka na kaya huwag ka na magreklamo. Eh kung niligawan mo ba si Mags, di may girlfriend ka rin ngayon? Katwiran nito. Pabirong inipit ni Lian sa mga braso nitong leeg ni Bowie dahil sa sinabi nitong iyon. Napapailing na pinagbasdan niya mga ito. Sa kanilang magkakaibigan, ang dalawang ito ang pinakamagulo. Parehong maingay mga ito. Iyon marahil ang dahilan kaya magkasundo ng husto mga ito. Kung magpapatayan kayong dalawa, huwag dito sa tapat ng bahay ko. Kapag naaasar ako, kakasuhan ko talaga kayo. Anong kaso? Illegal possession of sexy abs? Tanong ni Bowie. Or carrying a dangerously handsome face? Sa halip na sumagot ay tinalikuran na lamang niya mga ito. Tuloy-tuloy na pumasok siya sa bahay niya. Wala siyang mapapala kung papatulan niya mga ito. Chill out, Michael. Ani Bowie na sumunod sa kanya papasok sa bahay niya. Ngumiti ka naman sa mga patawang kalbo nitong si Lian paminsan-minsan. Baka umiyak ang isang yan. Lol, ikaw lang ang nagpapatawa sa ating dalawa, Buhawi. Wika ni Lian. Dumiretso ito sa kusina. Ano bang makakain dito sa kusina mo, Michael? Wala. Tila walang narinig na binuksan nito ang refrigerator. Nakakaiyak naman ang laman nitong ref mo. Walang ibang laman kundi tubig, tubig, tubig at tubig. Isinara nito iyon. Wala man lang beer. Dapat sa'yo, nag-aasawa na para masaya. Bago ka magpayo tungkol sa pag-aasawa ng iba, ligawan mo muna si Magdalene. Wika niya. Dahil kapag napundi ako sa katorpehan mo, ako mismo ang gagawa ng batas para ipalethal injection ang mga torpeng tulad mo. Pagkatapos ay si Bowie naman ang binalingan niya. At ikaw, Buhawi, sa susunod, sasabihan ko si Kelly na randahan ka na at ikadena sa loob ng bahay mo. Magsiba ka na lang ng kayo sa bahay ninyo at ginugulo ninyong pananahimik ko. Pagtataboy niya sa mga ito. Tatawa-tawang tumayo mga ito tinungo ang pinto ng bahay niya. Siya nga pala, bago namin makalimutan, dumaan ka sa bahay ni Butcho mamaya. Anong meron? May problema sa puso si Waki. Kailangan niyang tulong natin. Isa pa,
Namimiss ka na namin. Isang linggo ka nang di nagpapakita sa amin. Oo nga, para kang si Haru. Laging busy. Laging wala. Hindi mo na tuloy alam ang happenings dito sa barangay natin. Kaya para maging updated ka, pumunta ka sa bahay ni Butcho mamaya. Mag-inuman na rin tayo para masaya. May pag-aaralan pa akong kaso para sa hearing sa Lunes. Hindi ako makakapangako. Pambihira ka naman. Wala ka nang love life, wala ka pang social life. Nakakabaliw ang pagiging mag-isa, akala mo. Dapat sa'yo, pinibigyan ng girlfriend para hindi ka na palaging nag-iisa. Biglang umisi si Lian. Yeah, and speaking of girlfriend, hindi ba type mo ang chinitang mapuputi na may kaliitan? Bakit mo natanong? May bakasyonistang kaibigan si Mags. Gusto mong mapakilala kita? Hindi. Come on pare, ang tagal mo nang walang girlfriend, hindi ba? Kailan ka nga ba huli nagka-girlfriend? It's none of your business, Leandro. Pero parang hindi napipigil ang pinakamadaldal na kaibigan niya. No offense man pare, pero bading ka ba? Gusto mong sa kulungan na kita sikatin ng araw bukas? Ikaw naman, para concerned lang ako sa'yo. Bago ka maging concerned sa buhay ng iba, sarili mo munang atupagin mo. Okay. Tinapik nito ang katabing si Bowie na prenteng nakasandig sa hamba ng pinto at nakamasid lamang sa kanila. Tara na pare, si Michael na raw ang bahala magpainom sa atin mamaya. Alright. Napanood mo ba kagabi yung balita? My girlfriend na si Waki baby ko. I want to dead na. Oh sure, go ahead and make my day. Sagot ni Jane kay Mags. Mukhang naaaning na ang kaibigan niya. Jane April, hindi mo man lang ba ako dadamayin sa kasawian ko? Iniladlad nito ang pamaymay niya na mukha ni Waki. Mukhang promotional material iyon para sa bottled water na ine-endorso ni Waki. Waki broke my heart, but I still love him. Kahit anong mangyari, ako pa rin na magiging most loyal fan niya hanggang sa ma-realize niyang ako ang babaeng karapat dapat sa kanya. Napailing siya. Asa ka pa? Jane April, ano ka ba? Kasi naman, Maria Magdalena, ang OA mo na, ang corny mo pa. Pinakyaw mo na nga ang kapraningan ng buong Pilipinas. Magtino ka nga. Naturingan ka pa namang teacher. Inagaw niya rito ang hawak nitong pamaypay at basta na lamang itinapon niyon sa isang bakurang nagdadaanan nila. Magpaalam ka na sa iyong minumutya. Mag-aasawa na siya. Hindi. Waki ba? Sinong walang modong nagtapon ng basura sa bakuran ko? Kung kayo kaya ang tambakan ko ng kaso para magtino kayo. Isang lalaki ang lumabas mula sa mababang gate ng bahay na pinagtapunan niya ng pamaypay. Bahagya siyang napaatras nang makita ito. He was so tall and he looked formidable. Kapansin-pansin ang kaseryosohan sa mukha nito. Yet, despite the seriousness of his face, he was undoubtedly very good-looking. Ito ang tipo ng lalaking hindi ihalo sa maraming tao ay mag-i-stand out pa rin. Hindi siya naniniwala sa description na tall, dark, and handsome. Pero ngayon, parang gusto na niyang maniwala dahil may isang lalaking may ganoong description na materialize sa harap niya. Ang akala niya ay susugurin sila nito ng kaibigan niya. Pero sa halip na sila ang lapitan ay huminto ito at tumingin sa babaeng nauunang naglalakad sa kanila. Jazzy, what are you still doing here? Bakit? Kanina pa nagbubugbugan sa gym ang kuya mo at si Waki. What? Bulalas ng babae. Si Waki baby ko? Shit! Wika naman ni Mags. Pagkatapos ay nagmadali rin tumakbo ito patungo sa direksyon ng gym. Napailing siya. Pagkatapos ay tumingin uli siya sa lalaking seryoso ang mukha. Hindi ito nakatingin sa kanya, bagkus ay sa direksyon tinungo ni Mags at ng babaeng tinatawag niyang pangalan Jazzy. Nagkaroon tuloy siya ng pagkakataong titigan nito. Perpekto ang profile nito. Napakunot noo ang mga manapadako ang kanyang mga mata sa leeg nito. Pamilyar sa kanya ang kwintas na suot nito at gayon din ang palawit niyon na asul na opal. Mayroon siyang gaya niyon noon
pero ibinigay niya iyon sa isang importanteng kaibigan. Humarap ito sa kanya. Sa ginawa nito ay lalo niyang nabistahan ang gwapong mukha nito. Muntik na siyang mapanganga nang ma-realize niyang pamilyar ang mukhang ito sa kanya. He had grown to be a handsome man, but she could still recognize him. "Makmak?" Bigla niyang dinambay ito ng yakap. "Excuse me?" Nakakunot noong sabi nito habang pilit na inaalis sa mga braso niyang nakapulupot sa malapad na katawan nito. "Do I know you?" "Asus?" Tinampal niya ito sa dibdib at saka tiningala ito dahil napakatangkad nito kumpara sa kanya. Ninitian niya ito. "Makakalimutin ko pang magpagupit ng kuko kaysa makalimutan ka. It's me, Jane April, your very cute friend from way back then." Hinawakan niya ang pendant ng kwintas nito. "Ako nagbibigay nito sa'yo." Natigilan at napatitig sa kanya. Kapag kuwan ay nagsalubong ang mga kilay nito. "Jane April?" "Yes, it's me." Lalo pa niyang hinigpatan ang pagkakayakap dito. Humilig pa siya sa malapad na dibdib nito. She could feel the hard planes of his chest and the bunch muscle of his arms. "Ang laki-laki mo na at ang tangkad-tangkad mo pa ngayon. At ang bango-bango mo rin. Nakaka-addict kang yakapin." "Jane?" "Yes," sagot niya nang hindi nag-aangat ng tingin. "Pasensya na pero wala akong kilalang Jane April." Nag-angat siya ng tingin at tinitigan ito. "Ano ka ba? Huwag kang magbiro. Alam kong kaunti lamang ang nadagdag sa height ko mula nang huli tayong magkita. Pero cute pa rin naman ako. Hindi mo ba nakikilala ang kakyutan kong ito?" "No, I don't. And my name is not Makmak. It's Michael." Inalis nito ang mga braso niyang nakapulupot pa rin dito. "Excuse me." Wala siyang nagawa kundi sundan nito ng tingin habang naglalakad ito papalayo. Kasalukuyang kumakain si Jane ng paborito niyang coffee jelly sa Sweet Sage. Iniwan siya ni Mag sa bahay nito na nag-iisa dahil may date daw ito at ang ngayon ay boyfriend na nitong si Lian. Yes, a week after the renowned actor Joaquin Antonio announced to the world his feelings for Jazzy, Lian admitted his long-time feeling for her friend too. Nagkataong mahal din naman pala ito ng kaibigan niya. Medyo slow lang talaga ito, kaya nga kala nito ay si Waki ang mahal nito. Mabuti na lang at naroon siya para paliwanagan ang inaagaw na isip nito, kaya ngayon ay masaya na ito sa piling ni Lian. Sumubo siya ng isang kutsarang coffee jelly. Agad siyang nakadama ng pangingilo kaya napapikit siya. Tumunog ang wine chime na nakasabit sa pinto ng Sweet Sage. Nang lumingon siya ay nakita niya ang seryosong ngunit gwapong mukha ni Michael. Ilang linggo na rin nang nakalipas mula nang malaman niyang sakali pogi nakatray ito. Hanggang ng mga sandaling iyon ay naalala pa rin niya ang reaksyon nito nang sabihin niyang siya ang kaibigan nito noon na nagbigay ng kwintas nito. Napahiya siya nang itatawa niya siya nito pero natural na nakapapala niya ang mukha niya dahil na rin sa paniniwalang tama siya ito at ito nga si Makmak na naging kaibigan niya noon ay iisa. Hindi siya nagpasindak dito. Nakipagpalit pa rin siya rito sa kabila ng iritasyong ipinakita nito sa kanya. She never thought he would turn out to be the guy he was now. Tahimik lang ito noon at hindi pala kibo. He was also a bit lanky when they were kids. May pagka-nerd din ito dahil palaging nakasubsob ang ulo nito sa libro. Kaya naman madalas na napagtitripan nito ng mga batang siga noon sa lugar nila. But seeing him now, malayong-malayo na talaga ito sa kaibigan niyang ipinagtatanggol pa niya noong mga bata pa sila. He looked so confident and so sure of himself now. Makmak, napangiti siya. He hated being called by that name, yet she still called him because she found his reaction to it so adorable. Dumiretso ito sa counter ng shop kung saan nakatayo ang kaibigan nitong si Sage. Sinundan pa rin niya ito ng tingin. Pagkatapos nitong umorder na makakain, ay dumiretso ito sa isang bakanting mesa at binuksan ang laptop na bitbit nito.
Hindi man lang nito tinapunan ng tingin ng paligid nito. Nangalumbaba siya at patuloy na pinagbasdan nito. Nang hindi makatiis, ay tumayo siya. Binitbit ang pagkain niya at nilapitan nito. Makikishare siya ng mesa. Hello Makmak, kamusta? Sino na naman ang kawawang nilalang na ipapakulong mo nitong nakaraang linggo? Sinulyapan lamang siya nito kapag na ibinalik nito ang tingin sa laptop. Wala pa, pero ikaw, malapit na. Initian niya ito. It was crazy, but she found out she was fascinated with him when he was being obnoxious and mean. Ikaw talaga? Siguro na mismo ako dahil hindi tayo masyadong nakakapag-bonding, no? Ikaw naman kasi, palagi kang busy sa trabaho. Tumingin siya sa laptop nito at nakiusyoso. May bold ba riyan? Tinapik nito ang kanyang noo palayo sa laptop nito. Tantanan mo ko dyan, April. Hinaplos niya ang kanyang noo. Hi, high blood ka na naman. Sabi ko naman sa'yo, dapat ako na lang lagi mong tinitingnan imbis na yung laptop para gumandandalo ng dugo mo. Too much radiation is bad for your health. Tiningnan uli siya nito. Binigyan niya ito ng pinakamaganda niyang ngiti. Ngunit ibinalik lamang uli nito ang atensyon sa laptop nito. Uy, himala. Hindi mo yata ako pinalayas ngayon. Wika niya habang patuloy na paglantak sa coffee jelly. Usually kasi, makita mo pa lang ako ay parang nagbibigay ka na agad ng signal na bawal ako lumapit sa'yo. Ito ang unang beses na hindi violente ang reaksyon mo sa paglapit ko sa'yo. Hindi ka ba nahihirapan sa ginagawa mo? Tanong nito nang hindi tinitingnan. Kumain ka habang dumadaldal? Wala eh. Iniwan niya sa bibig ang ginagamit na plastic spoon. Ganyan ako ka-talented. Kaya tingnan mo, sa sobrang talent ko, pagbabakasyon na lang ako. Hindi talent yang sayo. Ang tawag dyan, katamaran. Sabi nito. Yes, sang-ayon na lamang niya. Tama ka, ang talino mo talaga Makmak. I told you to quit calling me Makmak. Inalis nito ang kutsara sa bibig niya at ibinalik iyon sa plastic container ng coffee jelly. Pwede ba? Bumalik ka sa upuan mo. Nakakaistorbo ka sa ginagawa ko. Nakakainip dun sa upuan ko. Hindi tulad dito, may magandang tanawin. Nangalumbaba uli siya at lantarang pinagbasdan nito. Gusto mo ng masahe? Magaling ako sa ganyan. Mamili ka. Thai, Swiss, Shiatsu, hard, soft, powder or lotion. How about shutting up and letting me do my job in peace? Suhestyon nito. Alam mo, hindi kasi ito ang tamang lugar upang gawin mo yung trabaho mo. Lugar ito kung saan dapat ine-enjoy mo ang masasarap na pagkaing hatid at kaligayahan sa sikmura na tanging si Sage lamang ang makakagawa. Binalingan niya ang crew na lumapit sa kanila kung saan bitbit nito ang tray ng in-order ng pagkain ni Michael. Tama ba ako, Donna? Oo, Ate Jane. Nakangising bumaling uli sa kanya si Michael. See? No. Why? Eksaheradong tanong niya. Bakit hindi ka gumaya sa mga taong sa paligid mo? Masaya sila kapag nakikita nila ako. Kausapin mo sarili mo. Better yet, leave me alone. Pagkasabi niyon ay ibinalik na nito ang atensyon sa laptop nito. I can't. Nagulat siya sa sinabi niya. Pakiramdam niya ay tagos sa kanyang puso ang mga salitang inusan nito. Mano ba? Wala lang yun, no? I mean, I can't talk to myself. Agad na bawi niya sa sinabi. Hindi bagay sa image ko ang magmukhang tang kinakausap sa sarili ko. Kumutsara siya ng coffee jelly at isinubo iyon. Ang kaso, napadami yata na kutsara niyang coffee jelly kaya nanigas ang kanyang panga nang maramdaman niya ang matinding lamig na dulot niyon. Nang sa wakas ay mahimasmasan siya ay nilingon niya si Michael. Nakamasid dito sa kanya na tila nakakakita ito ng hindi nito dapat makita base na rin sa pagkakakunot ng noo nito. She just smiled at him and make a peace sign using her fingers. Umiiling-iling ito. Kapag iniabot nito sa kanya ang tissue paper na kasama ng in-order nito.
Hindi niya alam pero parang gusto niyang kontrahin ang sikat ng battle cry ni Nora Honor na walang himala. Nang mapansin niya ang kakaibang kislap sa mga mata nito, tila natatawa ito pero pinipigilan nito ang sarili. "You look like a fool," wika nito. "Punasan mo nga yung bibig mo." Kinuha niya rito ang tissue paper at idinampi sa kanyang mga bibig. "Salamat." "You missed the spot." "Huh?" He reached out a hand and brushed his thumb on the side of her mouth. Nagulat siya sa ginawa nito dahil iyon ang unang pagkakataon na kumilos ito upang lumapit sa kanya mula nang mag-cross uli ang kanilang mga landas. Kaya naman napatitig siya rito. Natuwa siyang kulitin nito kahit halatang naaasar na ito kapag ginagawa niya iyon. But then again, kaya lang naman hindi siya tumigil sa pangungulit dito ay dahil hindi siya itinataboy nito. Not that she wanted to be shoo away because she really liked being with him, being able to tease him. Pero mas nakakatuwa pala kung ito mismo ang kumilos at magpakita ng kaswitan sa kanya. She felt her heart flutter at his mere touch. "I'm not doing this for you." "Okay." His hand continuing gentle cares on the side of her mouth. "Huwag kang umasa mauulit pa to." "Sure." "Then will you quit smiling at me like that?" "You're the bossing." Sumimangot siya para lamang muling mapangiti. "Makmak." Umayos ito ng upo pagkatapos ay bumuntong hininga. Bagaman pinagbastan nito ang laptop nito, hindi naman ito bumalik sa pagtipa roon. Sa halip ay tumawag ito ng isang crew. "Pakibalot na lang ng mga in-order ko." "Teka, aalis ka na agad?" Tanong niya nang iligpit ng crew ang in-order nito upang ibalot sa counter. "Oo." "Pero bakit?" "Dahil ang gulo mo." "Magulo ako?" "At maingay. Ayoko na maingay." "Ha? Sino maingay?" Nilingon niya ang dalawang teenagers na tahimik na kumakain sa katabi nilang mesa. "Wala namang Hindi niya na ituloy ang sasabihin dahil sa pagbaling niya ay wala na ito. Naglalakad na ito patungo sa counter kung saan kinuha nito ang pagkain ipinabalot nito. Napasandal na lamang siya sa kinauupuan niya at nakangiting pinagmasdan ang bulto nito habang palabas ito ng bake shop. "Inasar mo na naman si Michael kaya nag-walk out na naman ang isang yon, ano?" Nakangiting tanong sa kanya ng kalapit lamang na si Sage. "Hindi inosente ako." Pinagmasdan niya ito. Isa na yata ito sa pinakagwapong lalaking nasilayan niya. Kung ganon, bakit siya nag-walk out? Hindi niya matik ang kakuitan ko. Tinawanan niya ang sariling kayabangan. Okay lang yun. Medyo nakakasanayan ko na rin ang pagiging masungit niya. Pero hindi naman yan dating ganyan, no? Nung mga bata pa kami. He was gentle and nice back then. Tinawanan niya si Michael. Huminto ito sa paglalakad at nakakunot noong sinagot ang cellphone nito. Hindi tuloy niya napigilang mapangiti. Nakakaaluting na nito tuwing kumukunot ang noon nito. Sa totoo lang, hindi niya mapaniwala ang ito at ang kababata niya noon na inuutu-utu pa niya kung minsan iisa. May pagkalampay ito noon, patpatin at mukhang hikain. Ang mga iyon ang mga dahilan kaya madalas itong napapagtripan ng mga batang siga sa eskwelahan nila. Nakadagdag pa sa pagiging mukhang helpless nito ang makapal na salamin ng mata nito. 2 taon ang tanda nito sa kanya pero tila magkasing edad lamang sila noon dahil magkasing taas sila. She used to protect him from bullies when they were kids. But looking at him right now, who would ever think he was once a nerdy and gawky boy during his childhood and teenage years? Kung hindi siguro niya na-recognize ang kwintas na ibinigay niya rito bilang remembrance niya bago ito umalis kasama ang pamilya nito, hindi siya maniniwala na ito ang Michael na kababata niya ay iisa. "You were saying?" Untag ni Sage. Mabilis na ibinalik niya ang atensyon dito. "Iyon na nga, mabait dati yang si Makmak. Nagulat nga ako na magkita uli kaming dalawa dahil ang layong-layo na niyan si Makmak na nakilala ko noon." "Ganun ba? Well, nang makilala namin siya ay ganyan na talaga siya. Tipong laging sisibatin ng tingin niya ang mga tao at palaging bad trip sa mundo?" "Parang ganun na nga."
Tatawa-tawang sang-ayon nito. Sage, matagal na ba kayo magkakilala? Medyo. He was still studying law at UP when he moved here. Iyong katirik-tirika ng bahay niya ngayon, iyon ang dating boarding house na inuupahan niya. Nung ibinenta ng may-ari ang bahay at lupa, binili niya iyon. Ipinangiba niya ang lumang bahay at pinapunta na lang yung bahay na iyon dito. Kayo? Mga bata pa kami nang makilala ko siya. Kapit-bahay namin sila sa Santa Mesa, pero umalis sila dahil nadistino sa ibang lugar ang tatay niyang isang sundalo. Kailangan nilang mag-ina na sumama, kaya nawalan na kami ng komunikasyon. So that's what happened? Mabutit natatandaan mo po siya kahit ang tagal na niyong hindi kayo nagkikita. Oo nga pero siya hindi niya ako kaagad matandaan nang magkita kami. Sumubo uli siya ng coffee jelly na magsimula ang malusaw. In fairness, Sage, ang sarap nitong coffee jelly mo. Parang ito na yata ang pinakamasarap sa lahat ng coffee jelly na natikman ko. The best talaga to. Biglang segue niya. Buti naman at nagustuhan mo. At dahil dyan, bibigyan kita ng 10% discount tuwing pupunta ka sa shop ko. Talaga? Oo, I know how to take care of satisfied customer. Uy, ang bait mo naman. Salamat ha. Pwede ba kitang halikan? Ngumiti ito. That would be nice, but I don't think Michael will like it. May nginitian ito sa likuran niya. Oh, pare, bumalik ka yata. May nakalimutan ka? Paglingon niya ay nakita niya si Michael na naglalakad patungo sa direksyon nila ni Sage. Meron, sagot nito, tumingin ito sa kanya. Nagrigodo ng kanyang puso. Siya ba ang binalikan nito? Naiwan ko ang ballpen ko. Nick, akala pa naman niya ay siya ang dahilan kung bakit bumalik ito. Iyon pala, ang lintik na ballpen lamang sa tabi niya ang binalikan nito. Dinampot nito ang ballpen. Inaasahan niyang aalis na ito, pero tumingin ito sa kanya. Tapos ka na? Tanong nito. Bakit? Kung tapos ka na sa kinakain mo, halika na. Bago pa siya makapag-react, ay hinawakan na nito ang kanyang mga kamay at hinila siya patayo. Kahit nagtataka, ay sumama siya rito. After all, she liked the feeling of his warm hands holding hers. Tumingin na lamang siya kay Sage upang magpaalam. May itinuro ito na sinundan niya ng tingin. Don't leave valuable things unattended. Iyon na nakasulat sa pader. Napangisi siya sa nabasa. Kumaway siya rito habang naglalakad sila ni Michael palabas ng bake shop. Nakuha agad niya ang ibig pahiwatig nito. Nakakunot ang noong tumingin sa kanya si Michael. What was that all about? Ang alin? Yung tiningnan niya ni Sage. Wala yun. That wasn't nothing. I saw you two talking. Mukhang nag-e-enjoy kang makipag-usap sa kanya. Kaya pala may pakiramdam siyang tila nakatingin sa kanya habang nakikipag-usap siya kay Sage kanina. Nakatingin pala ito sa kanila. Hindi tuloy niya napigilang mapangisi. Bakit? Nagsiselos ka? Hindi. Hindi siya naniwala rito. Sinundot niya ito sa tagiliran. Nagsiselos ka eh. Sige na, aminin mo na. Huwag ka mag-alala. Hindi ko ipagkakalat sa kanila. Jane April. Oh, I'm not jealous. Okay. Inuunawa mo ba mga sinasabi ko sa'yo? Oo naman. Hindi ako nagsiselos kay Sage. Sabi mo nga, hindi ba? Ninitian ulit niya ito ng pagkahaganda. Pero bakit hawak mo pa rin ang mga kamay ko na tila may aagaw sa akin kung sino? Puna niya. I'm not holding your hand. You are. Itinuro niya mga kamay nilang magkahagupong pa rin. Mabilis na binitawan nito iyon at mabilis din siyang iniwan. Uy, nagsiselos nga ang lolo. She was happy. Nakita uli niya ito at hinaplos nito ang kanyang pisngi. Tiningnan siya nito nang hindi nakakunot ang noo. Binalikan siya nito at hinawakan nito ang kanyang kamay. Kaya ayos lang kahit nilayasan siya nito. Ganon talaga ito. Lumalayo kapag naaasar sa mga pangiinis niya. She couldn't figure him out sometimes and couldn't ever read his mind. Still, she would love
and never be tired of this obnoxious, surely 28 years old bag guy. Hey Makmak, wait lang! Habol niya rito, medyo napapalayo na ito sa kanya. At dahil wala ang atensyon niya sa dinaraanan niya, kundi kay Michael, hindi niya napansin ang humps sa harap niya. Nadapa siya nang wala sa oras. Aray! Hiyaw niya. Lumingon ito at nang makita siya nakadapa ay mabilis na dinaluhan siya nito. Anong nangyari sa'yo? Nadapa. Nakita ko nga. Tumingkaya dito sa harap niya. Anong ginagawa mo? Nagtatakang tanong niya. Ini-inspeksyon na sugat mo. Hindi naman mukhang malalim pero kailangan pa ring linisan para hindi ma-impeksyon. Tumayo ito. Kapag kuha na inilahad nito sa kanyang kamay nito, tinanggap niya. Saan tayo pupunta? Sa bahay ko. Bakit? Gagamutin natin yung sugat mo bago pa maputol yung paa mo. Sus, ang sabihin mo, nag-aalala ka lang na mapangis na anak ko ng mga magagandang binti ko. He looked at her with a queer expression on his face. Pagkatapos ay umiling-iling ito. Nagbago ng isip ko. Sige, maiwan na kita rito. Ito pala ang loob ng bahay mo. Inilibot ni Jane ang kanyang paningin sa loob ng bahay ni Michael. Everything was a dark shade of brown with a splattering of black and white. Ang boring. Walang kadating-dating. Leave my house alone. Pero pangit talaga eh. Kaya ka siguro lagi nakasimangot. Dahil para nakasimangot din ang bahay mo. Iminuestra pa niya ang kabuuan niyon. Patay ang lahat ng kulay. Pwede bang tumahimik ka muna? Well, I'm just expressing. Tinakpan nito ang kamay nito ng kanyang bibig. Then he leaned down towards her, closing the space between them. Tahimik, maliwanag. Tumango siya. Ang liit-liit mong babae pero napakadaldal mo. Bawasan mo yung kadaldalan mo at baka bigla ka na lang himatayin dahil nabusag ka na ng energy. Tumango uli siya. Good. Now sit down so I can attend your wound. Tumango ulit siya. Ngunit nanatiling nakatakip pa rin ang kamay nito sa kanyang bibig. Nakatitig ito sa kanyang mukha na tila noon lamang nito nakita iyon. Sa pakiwari niya ay kinakabisan nito ang bawat parte niyon. Nagpa-cute siya rito. Ikinurap-kurap niya ang kanyang mga mata. She knew her chinky eyes were her best asset, so she made use of them in any way possible. Mukhang epektido iyon dito dahil napansin niya ang pagbabago sa ekspresyon ng gwapong mukha nito. It was like as if he had finally accepted the fact that he had known her somewhere from his past. Pakiramdam niya ay may mainit na kamay na bumabalot sa kanyang puso dahil doon. Sa wakas, natanggap na rin nito ang presensya niya sa buhay nito. Siya na ang nagtanggal ng kamay nito sa kanyang bibig. Ang alat? Kunwari reklamo niya. Nagugas ka ba ng kamay? That seemed to be awaken him from his reverie. Bakit nakatayo ka pa rin? Maupo ka na nga at nang magamot ko na yung sugat mo. Okay. Naupo siya sa sofa. Hina-high blood ka na naman. Easy ka lang. Hindi ito kumibo at sinimulan na ang paglilinis sa galos na natamo niya sa pagkakadapa kanina. Siya naman ay itinukod ang braso sa armrest ng sofa at nangalumbaba habang nakatingin sa seryosong mukha nito. Ngaling-ngaling matawa siya sa ekspresyon ng mukha nito. Noong mga bata pa sila, kaunting-kaunti lamang dito ay umiiyak na to. Pero ngayon, parang nakakatakot ng lapitan nito. Tipong naninibat kasi ang titig nito. Tulad na lamang ng mga sandaling iyon. Nililinis lamang nito ang sugat niya pero nakakunot ang noo nito. Mabuti na lamang at nasaksihan niya ang pagbabago sa mukha nito kanina. Kahit saglit lamang na tumatagal iyon. Gayunpaman, sapat na iyon para malaman niyang ito pa rin si Makmak na nakilala at naging kaibigan niya noong bata pa siya. Hindi niya napigilan ang sariling haplusin ang ilang mibla ng buhok nitong tumatakip sa mukha niya. Napangiti siya nang makakunot ng noong tumingin ito sa kanya. Anong nakakatawa? Ikaw,
Ikaw, nakakatawa ka. Naglilinis ka lang ng sugat ko pero itsura mo, parang papatay ka ng tao. Hindi ito kumibo. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Makmak, may tatanong ako sa'yo. I told you to stop calling me with that name, right? Okay, sabi niya. But she was not Jane April Agustin for nothing. Iyon na nga, magtatanong na ako. Ang tagal-tagal na nating hindi nagkita, kaya gusto kong malaman ang nangyari sa buhay mo. After all, ako ang best friend mo noon, hindi ba? You're not my best friend. Okay, fine. E di close friend. Parang gusto niyang kutusan nito. Total na aabot naman niya ang ulo nito. Hindi pala siya itinuring na best friend ng kumag na to. Well, sige. Ayos lang. Isa pa, ipinapaalala ko nga palang noong mga bata pa tayo, ako ang tagapagtanggol mo sa mga nang-aapi sa'yo. Nakukulilili na naman yata ito sa kanyang bumuntong hininga. Fine. Anong tanong mo? Teka, mag-iisip ako ng itatanong ko sa'yo. Dapat juicy at makabuluhan. Inilagay niya ang hintuturo sa sentido at kunwari nag-iisip. May girlfriend ka na ba? It's none of your business. Sungit. Para nagtatanong lang eh. Nag-isip siya ng iba pang maitatanong. May girlfriend ka na? Meron. Sagot nito. Hindi man lang nag-angat ng tingin at nagpatuloy lang sa paglilinis ng sugat niya. Aber, nasan? Nandun. Saang banda? Bakit ba ang kulit-kulit mo? Ikaw, bakit ba ang sungit-sungit mo? Napangingi siya nang mapadiin ng kaunti ang pagdampi nito ng bulak na may alkohol sa parte ng tuhod niya na nasugatan. Aray naman, ang hapdi nun. Dahan-dahan naman. Sorry, sabi nito. Yumuko ito at hinipan ang sugat niya. Ayos na? Hindi na mahapdi? Maya-maya ay tanong nito. Okay na. Bahagyang nabulol na sabi niya. Bigla kasing bumilis ang tibok ng kanyang puso sa sinabi nito. Nakadagdag pa roon ang paraan ng pagtitig nito sa kanya. Iba iyon sa nakasanayan niyang paraan sa pagtitig nito sa kanya. Nag-iwas siya ng tingin dahil parang hindi niya makayanan ang kakaibang tingin iyon. Hindi na mahapde. Salamat. Inilanyo niya rito ang kanyang tuhod. Kapag kuwan ay tumayo na siya. Sige, mauna na ako sa'yo. Salamat uli. Nagmamadaling tinungo niya ang pinto ng bahay nito. Sa pagmamadali ay hindi niya napansin ang end table sa gilid ng sofa kaya napatid siya. Pero bago siya napatid, napasubsob at naagapan nito ang pagbagsak niya. Ngunit na-outbalance din nito. He prevented her from falling so she landed on top of him. Dahil itong sumalo sa bigat niya, alam niyang mas nasaktan ito. Naku, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong niya. Okay lang, ikaw? Biglang bumukas ang pinto ng bahay nito kaya napatingin silang dalawa roon. Natigilan si Haru nang mapatingin sa posisyon nila. Oops, sorry. Pasensya sa abala. Hindi ko alam na may kasama ka. Kung gaano ito kabilis na sumulpot, ay ganun din kabilis na nakalabas ito at naisara ang pinto. Nanlaki ang kanyang mga mata nang ma-realize niya ang posisyon nila ni Michael. Nang hilakbot siya nang maisip ang maaaring iniisip ni Haru sa inabutang posisyon nila ni Michael. Nagiinit ang mga pisnging mabilis na tumayo siya. Oh my God! Ang akala siguro ni Haru ay may ginagawa tayong milagro. No, he won't think of that. Tumayo na rin ito at inayos ang sarili. Akala mo lang hindi. Habulin mo siya, dali. Bakit ko naman siya hahabulin? Ipaliwanag mo sa kanyang mali ang iniisip niya. Ano bang dapat niyang isipin? Ngaling-ngaling sipain niya ito. Heto siya't natataranta dahil nag-aalala siya sa nakitang eksena ni Haru kanina, pero tila baliwala lamang iyon dito. Nagmamadaling tinungo niya ang pinto.
Pero biglang bumukas iyon at tinamaan siya sa noo. Napaungol siya. Sinapo niya ang kanyang ulo. "Jane, okay ka lang?" tanong ni Michael sa kanya. "I'm fine," sabi niya kahit kumikirot na ang kanyang noo. "I think I'm gonna die." Naalog yata kasi ng husto ang kanyang ulo at nalaglag ang mga brain cells niya. Handa na siyang murahin ang kung sino mang nagbukas ng pinto nang ilitaw niyon si Mags. "Oh Jane, ano nangyari sa'yo?" "Nagtanong ka pa?" Naaasar na sagot niya. "Muntik nang dumugo ang ilong ko sa ginawa mo." "Bakit? Hindi naman ako nag-i-English ah." "Huwag ka nga magpatawa, Magdalena. Bakit ba kasi bigla mo nalang binuksan yung pinto?" "Ang sabi kasi ni Haru, may kababalaghan kayong ginagawa ni Michael dito. Makikiasyoso sana ako." "Wala kaming ginagawang kababalaghan." Bakit defensive ka?" Binalingan niya si Michael na nakatingin lamang sa kanila. "Sabihin mo sa kanyang wala tayong ginagawang hindi kaaya-aya." "Not because no one was looking doesn't mean that nothing happened." Bahagyang hinila ni Michael ang manggas ng t-shirt niya upang ayusin iyon. Humagikik si Mags. Tila kinikilig ito. "Mags, nothing happened." Binalingan niya si Michael upang katsyuguhin ito. But the moment she saw his handsome face again, memories of the things that just happened flooded her mind. "Ano ba? Magsalita ka!" Pagdedemand niya. Lintik. Tsak na wala siyang matinong masasabi sa lagay ng utak niya ng mga sandaling iyon, kaya tinalikuran na lamang niya mga ito. Nang lumabas siya ng bahay ay nakita niya sa labas si Lian, Haru at Waki. Nakangisi ang mga ito. "Oh Jane, tapos na ang session niyo ni Michael?" tanong ni Waki. Pinukol niya ng matalim na tingin ng mga ito. Magliyab sana kayong tatlo." Pagkasabi niyon ay iniwan na niya mga ito. "Farah, pa 1 hour nga." Wika ni Jane sa may-ari ng Farah's Hive, ang nag-iisang computer shop sa Kalipogi. Nag-angat ito ng tingin. "Walang available na PC ngayon, pero may mag-a-out na." "Ate, pa-extend ng 1 hour sa number 10. Sigaw ng isang binatilyo na hindi tumayo mula sa kinauupuan nito. Bumaling sa kanya si Farah. "Naku, naunahan ka na. Ang batang yun ang dapat na mag-a-out na." Napasimangot siya. Pagkagaling niya sa bahay ni Michael ay naisipan niyang magpunta sa Farah's Hive. Naisipan niyang maglaro. Iyon ang pinakamadugo para mailabas niya ang inis niya. Wala na bang hindi malapit na mga out diyan? Meron, pero mga 30 minutes pa. Pumalatak siya. Matagal-tagal pa ang hihintay niya. Mukhang asar ka yata. Puna nito. May problema ba? Napagtripan kasi ako ng mga kulokoy na lalaki dito sa inyo. Walang magawa sa buhay. Hay nako, huwag na nga natin pag-usapan ng tungkol doon. Humila siya ng silya. Lalo lang ako nababad trip. Let me guess, ang love life mo ang nagpapainit nila, no? Ganun ba talaga sila? Mga walang magawa sa buhay? Minsan, kapag wala silang magawa sa buhay nila, tumawa pa ito. Adik ka? Inulit lang kasi nito ang sinabi niya. Medyo, sumandal ito sa kinauupuan at pinagbas din siya. Siya nga pala, nabalitaan ko nang makakilala mo na si Michael nung mga bata pa kayo. Totoo ba? Ayaw sana niyang pag-usapan ng kahit ano tungkol sa lalaking iyon dahil katatapos lamang niyang makaranas ng kahihiyan dahil dito. Sa kabilang banda, hindi rin siya mapakali na hindi ito pag-usapan. Para bang excited din siya ng pagkwentuhan nila ito. Kababata ko siya, sagot niya. Nagkahiwalay kami nung nasa high school na kami. Lumipat kasi sila ng bahay. Pero ang pagkakatanda ko noon, mag-best friend kami. Pero sa pagkakatanda ko noon, ako kasi ang tagapagtanggol niya sa mga nang-aapis sa kanya. Talaga? Inaapis si Michael ng mga bata pa kayo? Parang hindi ko yata ma-imagine yun. Ang laki-laki niyang tao, tapos ang suplado pa ngayon.
Kaya siguro siya naging abogado para maipagtanggol niya ang naaapi, no? Nagkibit balikat siya. Pero alam mo, kahit tila walang katapusan ng kasungitan niyang si Michael, hindi pa rin maikakailang gwapo siya. Kaya nga lang, kahit gwapo siya, parang nakakatakot lumapit sa kanya. Okay lang kasi siyang tingnan sa malayo, pero kapag nasa malapitan na, parang aatikahin sa puso. Nagwagapuhan ka kay Makmak? Parang hindi yata niyang gusto ang ideyang iyon. Type mo siya? Nako, hindi no? Maraing tanggi nito. Allergic ako sa gwapo. Ordinaryo lang itsura ko kaya hindi ako bagay sa gwapo. Nakahinga siya ng maluwag dahil sa sinabi nito. Ngunit naiinis siya sa kanyang sarili dahil doon. Bakit siya nakahinga ng maluwag nang malaman niyang walang gusto si Farah kay Michael? Nahuli niyang nakatingin sa kanya si Farah. Nakangiti ito. Bakit? Tanong niya. You seem a little protective of your Makmak. Of course not. You like him, don't you? He's my friend. Of course I like him. Pero ngayon ay seryoso nang nararamdaman mo. Ibang level na. In love ka kay Michael, no? Lagot ka. What? Of course not. Sus, aminin mo na kasi. In love ka sa kanya. Kaya mo nga ako parang sasaksakin kanina nang tanungin mo kung may gusto ko sa kanya. Wala nga sinabi. Ano bang gusto ko sa kanya? Binato niya ito ng nilamukos na papel na nalambot niya sa ibabaw ng counter. Praning ka. Kumuha ka na nga ng tauhan mo rito at nang hindi ka nasosobrahan sa radiation. Okay, but you're still in love with Michael. Sabi na nga hindi eh. Isa pang panunuksot sa sapatusin na talaga kita. Uy! Nagtaas lang ito ng kamay bilang pagsuko ng akmang huhubarin niya ang kanyang sapatos. Ikaw naman, masyado kang pikon. Kung ganyan ka ng ganyan sa bawat manunukso sa'yo, madali ka nang mapapaghalata niyan. Dapat cool ka lang para hindi obvious na type mo si Mike. Joke lang, joke. Ewan ko sa'yo, aalis na nga ako bago pa ako mabaliw sa'yo. Say hi to Michael for me. Bakit? Oo nga, Farah. Sabad ni Haru, nakapapasok lang sa computer shop. Bakit ka mag-ahay kay Michael? Kay Jane ang isang yun. Pinandilatan niya ito. Naku, Horacio. Huwag mo sasabihin magaling kang reporter at papatulan kita kahit sikat ka. Yes, boss. Anito kapag kuwanay bumaling ito kay Farah. So, how's my best friend? Heto, busy sa pagpapayaman. Kumunot ang noo ni Farah. And by the way, who's your best friend? You're just a part of my terrible history. Tinawanan lamang ni Haru ang sinabi ni Farah. Napaka-sweet mo talaga sa akin kahit kailan, Farah Joyce. Kaya lagi kitang namimiss tuwing nangingibang bansa ako eh. Talaga lang ha? Ikaw lang naman ang hindi naniniwalang totoo lagi ang sinasabi ko sa'yo. Anito sa tinig na may halong pagtatampo. Pagkatapos bumaling ito sa kanya. Siya nga pala, Jane. Mabuti na lang at nakikita kita rito. Wala ako rito. Aniya. Kanina ka pa namin hinahanap ni Nalian at Waki. Guni-guni mo lang ako. Nag-amok si Michael kanina. Nagalit siya sa amin. Inubakan niya kaming tatlo. Mag-sorry daw kami sa'yo. Mag-sorry? Inasar ka raw namin eh. Huwag na huwag ka na raw ulit mag-aasa rin. At bakit daw? Dahil tila napaisip ito. Basta, kailangan mo kami patawarin. Nakasalalay sa iyong kalagayan namin. Kapag hindi mo raw kami pinatawad, sisiguruhin daw niyang mabubulo kaming tatlo sa bilangguan. Naniwala ka naman? Para kang timang Haru. Nagjo-joke lang yun. Joke? Si Attorney Michael Evangelista magjo-joke? I don't think so. Kapag nag-joke yon, magugunaw ng mundo bukas. Utang na loob, Haru. Hindi ko trip na pagpapatulan ng kalokohan ninyo. Bad trip ako ngayon. Binalingan niya si Farah at nagpaalam na siya rito bago pa madagdagan ang dahilan para maasaran siya ng tao sa barangay na iyon. Halata kasi napalitan na ng tingin nito ang dalawa at ngumingiti. Pero habang naglalakad siya pabalik sa bahay ni Mags, ay naisip din niya ang sinabi ni Haru.
totoo man o hindi iyon, nakakatuwang isipin na hindi gusto ni Michael na may mang-asar sa kanya. Kunwari pang lalaking yun, sabi ko na nga ba't may lihim na pagnanasa sa akin? Natawa siya sa naisip. Yo, Makmak, my boy! Sigaw ni Jane nang makita ito. Nilapitan niya ito. May pupuntahan ka ba? Gusto mong samahan kita? Sabi niya. Hindi siya pinansin nito. Umabrisite siya rito. Nagsalubong ang mga kilay nito. Do you mind? He was referring to his arm. Not really. I'm just fine here. Ninitian niya ito saka hinigpitan ng pagkakakapit sa braso nito. He let out an irritated sigh but didn't say anything. Hindi niya alam kung saan ito balak magpunta. Siya kasi pupunta sana sa shop ni Farah. Pero ayos lang, hindi naman siya nagmamadali. Kaya kung saan ito pupunta, doon na lang din siya pupunta. After all, bihirang ganong pagkahataong makita niya itong pakalat-kalat sa lansangan. Madalas kasi itong wala o kaya ay nagkukulong sa loob ng bahay nito at abala sa pagre-review ng kung ano-anong kaso. Hindi naman ganun kakapal ang kanyang mukha para istorbohin ito. Saan na nga palang punta natin? Magda-date na ba tayo? Dapat inabisuhan mo ako para nakapaghanda ako kahit papaano. Hindi tuloy ako nakapagpa-parlor. Jane! Yes, my dear? Nawawala ka na naman sa sarili mo. Nalipasan ka na ba ng gutom? Hindi ako nagugutom. Pero salamat na rin sa concern. Ngumisi siya. Uy, nag-aalala siya sa akin. Tudyo niya rito. Tumingin ito sa kanya na tila tinubuan siya ng pangil at 3 sungay sa ulo. Sasabihin ko si Mags na huwag kang kalimutang painumin ng gamot na pampakalma ng utak. Masama kasi nagiging side effect sa'yo. Napangiti siya sa sinabi nito. Kinurot pa niya ang pisngi nito. Ang cute mo talaga. Humilig siya sa malapad na dibdib nito. Marunong ka pala mag-joke. Jane. Yes? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yong tigilan mo ako sa kakatawag sa akin ng Makmak. Hindi na ako bata. Sus, you may be a big boy now but for me, you're still the little Makmak I used to know. You're not really going to make me win this argument, are you? No! Muli ay nagpakawala ito ng hininga. Tila senyali yon na suko na ito. She gave him her sweetest smile. Aba, tama bang naririnig at nakikita ko? Nang lingunin nila ang pagsasalita ay nakita nilang nasa likuran nila si Lian. Parang ngayon lang yata nangyaring pinayagan kang manalo sa argumento, attorney. Shut up, Lian! Michael snarled. Ngumisi lang si Lian kapag Kwan ay binalingan siya. Hi Jane, kamusta? Heto, cute pa rin. Pansin ko nga, mukhang nahihiya ka rito sa Kali Pogi. Dapat dito ka na lang din tumira. Gusto ko nga sana. Ang kaso, wala naman ako nakikitang ibebentang lupa o bahay dito sa inyo. Problema ba yun? Eh di mag-asawa ka ng taga rito? Ay, ganun? Kung sa bagay, marami namang may itsura sa lugar na to. Aber, sino bang pwede kong patulan dito? Marami pa namang single at available dito. Nariyan sina Dre, Ryu, Sage. Lian, stop putting nonsensical ideas in Jane's head. Tila naiiritang sabad ni Michael. Pagkatapos ibinalingan siya nito. Ikaw naman, huwag mong papatulan mga kalokohan nitong si Lian. Halika na nga. San? Sa barangay outpost, itatali kita ron. Hinawakan nito ang kanyang kamay at hinila siya palayo kay Lian. Kapitan, nawalan ho ako ng tandang kagabi. Anong matandang lalaki na naabutan ni Jane na nakaupo sa silya sa harap ng mesa ng butso. Ire-report ko sana sa inyong insidenteng yon. Ilalaban ko pa ang tandang kong iyon sa sultado sa Batangas sa susunod na linggo. Kami naman, Kapitan, nasungkitan ng sinampay. 2 pantalong maong nang nawala sa amin. Anang isang ale. Nagsalita na rin ang iba pang residente tungkol roon sa kanilang problema.
Seryosong-seryoso naman si Butcho habang pinakikinggan ang hinaing ng bawat residente na nasasakupan ng liderato nito. Napangiti siya pagkatapos ay iginawi ang paningin kay Michael na abalang nakikipag-usap sa isang alley sa kaliwang bahagi ng barangay hall. Doon pala pupunta ito at dahil nagbumilit siyang sumama rito kanina, kaya ngayon ay naroon din siya. Pero wala siyang balak pakinggan ng hinaing ng buong mundo. Nakukulta ang utak niya habang pinapakinggan ng kung ano-anong reklamo. Bilib nga siya kay Butcho dahil ang haba ng pasensya nitong pakinggan ang hinaing ng bawat residenteng napunta roon upang maghain ng reklamo tungkol sa kung ano-anong bagay. Gumawi uli ang tingin niya sa direksyon ni Michael. Noon lamang niya na lamang sumasideline pala itong legal advisor ng Kalipogi. Ayon pa sa narinig niya mula sa dalawang alin na nag-uusap malapit sa kanya kanina, hindi nagpapabayad sa serbisyo nito roon si Michael. Kaya naman nadadagdagan ng paghanga niya rito. Habang tumatagal kasi nakakasama niya ito ay mas marami siya natutuklasang kamangha-mangha rito. Sa mga panahong hindi sila magkasama ay marami talagang nagbago rito. She could not say he had changed drastically, but he did change a lot, and for the better. And in her eyes, he grew up a splendid and fine gentleman. Napangiti siya habang nakatingin sa seryosong mukha nito habang nakikipag-usap ito sa aling tila may isinasangguning kaso rito. Hindi na siguro talaga siya magsasawang tingnan ng mukha nito na kahit mula nung muling magkita sila ay hindi pa niya ito nakikitang ngumiti. Well, kahit hindi nito gawin iyon ay ayos lang sa kanya. Mabuti nga iyon dahil baka kapag ngumiti ito ay lalo lamang itong gumapo sa paningin niya at sa paningin ng ibang tao. Mabuti nga rin yung hindi ito mukhang approachable para hindi ito madaling malapitan ng kung sino-sinong babae. Teka, bakit parang lumalabas na ayaw niyang palitan ng isang babae si Michael? Did that mean she wanted Michael all to herself? Jeez, what am I thinking? Of course not. Napailing siya. Siguro dapat na niyang lagyan ng laman ng kanyang sikmura. Inaagiw na kasi ang utak niya kaya kung ano-anong pumapasok sa isip niya. Total mukhang matatagalan pa ang pakikipag-usap ng Ali kay Michael. Mabuti pa sigurong umalis na muna siya roon. Mukha kasing importante ang usapan ng dalawa at ayaw niyang makaistorbo. Tumayo na siya. Pinapag niya ang short niya at lumabas ng barangay hall. Nagtungo siya sa Sweet Sage. Ngunit hindi pa siya ganong nakakalayo sa barangay hall nang may mamataan siyang batang lalaki na pinapalo ng patpat ng isang aso. Narinig niya ang malakas sa pag-ingit ng aso. Umatras iyon ng bahagya na tila nahintatukan. Pero sinundan iyon ng malditong bata at muling pinalo ng patpat. Hindi pa ito nakontento. Dumampot ito ng bato at ibinato sa aso. Hindi siya nakatiis na nakita. Nilapitan niya ang bata. Bata, bakit mo pinalo ng patpat at binato yung aso? Tanong niya. Ayaw kasi niyang umalis. Sagot nito. Ang baho-baho pa naman niya. Pero hindi mo pa rin siya dapat binalot binato. Hindi ba tinuturo sa inyo sa school na bad ang manakit ng hayop? Ayaw nga kasi niyang umalis. Iihin na naman siya. Kahit na, hindi mo pa rin siya dapat binalot binato. Kung ayaw niyang masaktan, dapat hindi na siya pumunta rito. Katwiran nito. Abat napakapiloso pa ng batang to. Sa loob-loob niya. Bakit ka ba nakikialam, Manang? Aso mo ba yun? Manang? Tinawag siya nitong Manang? Mukha na ba siyang matanda? Alam mo, Totoy, hindi na niya natapos ang sasabihin niya dahil bigla na lamang itong bumalaghit ng iyak. Maya-maya ay may lumapit sa kanilang isang lalaki. Miss, bakit mo pinaiyak ang anak ko? Ano? Hindi ka na nahiya? Pumapatol ka sa bata? Nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa sinabi nito. Excuse me lang, pero hindi ko pinapakalman yung anak mo. Kinakausap ko lang siya. Kinakausap? Kung ganun, bakit siya umiyak? Hindi ko alam dyan sa anak mo. Pinagsabihan ko lang siyang huwag niyang paluin at batuhin yung aso. Pagkatapos bigla na lang siya umiyak.
Miss, kung wala kang ginawa sa anak ko, hindi siya iiyak. Binalingan niya ang bata. Totoy, sabihin mo nga rito sa tatay mo na wala akong ginagawang masama sa'yo. Pero sa halip na magsalita ang bata, ay lalo lamang itong umatungal. Napangiwi siya nang mapuna niyang nakuha na sila ng atensyon ng taong nagdaraan. Pambihira ka, miss. Pati bata pinapatulan mo. Bumaling siya sa batang umaatungal pa rin. Anak ka ng tatay mong bata ka. Wala akong ginagawa sa batang yan. Malinis ang budhi ko, kaya huwag kang magbintang. Ayan at kitang-kita. Paanong bintang ang sinasabi mo riyan? Pagbubuhuling ko kayo ng anak mo, makita mo. Ngaling-ngaling isinghal niya rito, pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Residente ito roon at siya isang bakasyonista lamang. Magsusumbong ako sa barangay, ipapablatter kita kay kapitan. Banta nito. Anong kaguluhan to? When she turned around, she saw Butcho standing a few meters away from her. Mukhang may nakapagsumbong na rito kaya lumabas ito ng lungga nito. Kasunod nito yung nakakunot na noong si Makisig. Anong kaguluhan to? Muling tanong ni Butcho sa nakalapit na sa kanilang si Romeo. Paano kasing babaeng yan, kapitan? Pinaiyak si Gio ko. Sagot ng lalaki. Sinabi ng hindi ko nga pinaiyak ang anak mo. Naiinis na wika niya. Bumaling siya sa Butcho. Jane! I'm innocent, Butcho. Sinaway ko lang ang bata na huwag paluin at batuhin yung aso kung gusto niyang paalisin. Nang dumating ang tatay niya, bigla na lang siyang umiyak. I swear, tamahanan mo ako ng kidlat. Hindi ko kinanti ng dulo ng buhok ng batang yan. She suddenly had this urge to prove her innocence, especially now that Michael was looking at her. Hindi niya maintindihan ang sarili niya, pero ayaw niyang may ikaka-disappoint ito sa kanya. Wala talaga akong ginawa sa batang yan, Makmak. Bumuntong hininga ito. Hindi ito nagsalita kaagad, kaya hindi niya matiyak kung paniniwalaan siya nito. Pero lumapit ito sa kanya at hinawakan ang kanyang ulo. Nagtatakang napatingin siya rito. When she looked at him, his gaze seemed to assure her not to worry because everything would be alright because he was going to protect her. Binalingan nito ang lalaking nagngangalang Romeo. Romeo, hindi mo sinaway ang anak mo at nakatingin ka lang sa kaninang habang pinapalo niya ang aso. Nang lumapit si Jane at sinaway si Gio ay saka mo lang din sila nilapitan. At dun lang umiyak si Gio, tama ba ako? Mahinahon ngunit seryosong tanong ni Michael sa lalaki. Hindi nakaimik si Romeo. Kapag kuwan ay yumuko ito. Nagpatuloy sa pagsasalita si Michael. Hindi ko alam kung anong ibig mong palabasin sa pambibintang mo kay Jane, pero hindi ko mapapalampas ang ganyang ugali. Bumaling ito kay Butcho. Kapitan, anong masasabi mo tungkol sa bagay na to? I won't tolerate matters like this either, wika ni Butcho. Bisita sa barangay natin si Jane. Hanggang maaari, ayoko may masasabi siyang hindi maganda tungkol sa barangay natin. Nagkamot sa gilid ng ulo nito si Romeo. Pasensya na ho, Kapitan, attorney. Nang makita ko kasing umiiyak ang anak ko, bilang isang magulang, ang tanging naisip ko ipagtanggol siya. Sa sinabi nitong iyon, ay tila inamin niya rito na may mali nga ito. Naiintindihan ko ang damdamin mong iyon, Romeo, pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan nating kampihan ang ating mga anak kahit mali ang ginagawa nila. Bilang mga magulang, tayo ang tinitingala nila. Kung anong ipapakita nating gawain, iyon ang gagayahin nila. Pasensya na ho talaga, Kapitan. Hindi na ho maulit ang insidenteng ito. Bumaling ito kay Michael. Attorney, pasensya na rin ho kayo. Hindi ka sana sa amin dapat humingi ng dispensa, kundi kay Jane, sagot ni Michael. Bumaling ito sa kanya. Miss, pasensya ka na. Nadala nga ako ng damdaming magulang ko kanina nang makita kong umiiyak ang anak ko. Humihingi kami ng dispensa. Binalingan nito ang anak nitong kanina pang tumigil sa pag-iyak. Gio, humingi ka ng sorry, anak. Sorry po, mabilis namang sabi ng bata.
Okay, pero sana wag mo na uling gagawin ang manakit ng hayop. Bad yun. Opo, hindi na po. Tila maamong tupang sagot nito. Umalis na ang mag-ama. Binalingan siya ni Butcho. Paano? Tapos ng problema rito. Babalik na ako sa barangay hall at marami pang nakapilang reklamo roon na kanila pang aayusin. Naiwan sila ni Michael na nakatayo roon. Bumaling siya rito. Salamat nga pala, Makmak. Salamat, San. Ipinagtanggol mo ko kanina. Ginawa ko yon dahil yun ang tama. There's no need to thank me. Okay, sabi mo eh. Anya. Siya nga pala. Paano mo nalamang hindi ko talaga pinaiyak yung bata kanina? Napansin ko ang paglabas mo ng barangay hall. Hindi ka nagpaalam sa akin kaya sinundan kita ng tingin. Talaga? Touch naman ako. Don't misunderstand me. I had to do it. May pagkakalamsi ka kasi. Kung hindi kita sinundan ng tingin kanina, malamang napaaway ka na. Ang sabihin mo, ayaw mo lang talaga akong mula sa paningin mo. Hay, kung minsan talaga ang hirap pa maaminin nitong mga kung anong totoong nararamdaman. Obvious namang nag-aalala ito sa kanya pero nagkakaila pa. Tara na. Kumapit siya sa braso nito. Hindi naman tumutol ito. Makmak, tawag niya rito. Bakit? Mag-date naman tayo. Huwag ka mag-alala, treat ko. At dito na po nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.